Magandang umaga mga kids. Welcome sa aming 4th day dito sa Japan. November 20 ngayon, 2025. Kami ay nakalipat na ng tutuluyan. So galing na kami, kaka-check out lang namin sa aming Airbnb. Maraming salamat sa aming mga host. Napakaganda ng lugar. Very clean, tapos very comfy. Nakakatuwa kasi split type AC siya. Kapag mainit, pwede kayong mag-aircon. Kapag hindi naman, pag malamig, pwede kayong mag-heater. So, maganda siyang option kapag maghanap kayo ng tutuluyan dito sa Japan. Kasi pag centralized, pag winter, mainit talaga yung ibubuga ng aircon. So, ngayon, kakatapos na namin mag-drop ng aming luggage from our hotel kasi hindi pa pwede mag-check-in. 3 PM pa yung check-in. Hotel Sales Asakusa yung pangalan. Tapos ngayon naglalakad na kami papunta sa train station. Medyo malayo lang yung lakad pero okay na kasi malamig naman ngayon. So kami ay pupunta na sa Team Lab Borderless. Tapos mag-iikot-ikot din tayo mamaya. Titingin tayo ng park siguro para makita natin yung autumn dito sa Japan. Sobrang excited na kami. Kayo, excited na ba kayo? Paki-comment naman down below. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Hello to the family. And see you sa mga pupuntahan namin. A few moments later. Hello mga ka-eats. After mga 25 minutes na biyahe from the H line, Hibiya line, from 19, punta kami sa Station 5. Dito na kami ngayon sa tapat ng Mori Building kung saan kami ay magti-Team Lab Borderless. Ganda ng lugar, parang very posh ang datingan. Mas maganda pa rin yung panahon. Yung panahon is yeah. So it's all in one building. Right. Yung panahon is 12 degrees. Grabe, ang ganda. Very breezy pa rin. Lamig ng Tapos kamay ko. ano pa rin kami, naka-layer pa rin kami. Sobrang ganda. Clear blue skies. Tapos punta muna kami ng Team Lab bago kami magla-lunch. Ayun, nakita ko na diretso lang from here para merong overpass. Sa overpass na makita nyo, mag-right kayo dito sa building na ito mga ka-eats. Ito. Yan. Kita-kit sa loob. Nagkamali kami. So parang I think Garden Plaza mismo. Tapos yung Team Lab nasa first floor. Hindi siya parang go straight. Ibig sabihin niya is nasa ground level ata si Team Lab. Buti yan lang, malamig yung panahon. Ganun talaga, sarap ng pag malamig. Parang pag malamig, panalo. Tapos ang galing kasi parang since ang social yung datingan, parang ang bango-bango ng lugar. Kahit tayo mabango. Mabango. Mga 3 days na hindi naliligo kasi ang lamig. Joke lang. Pero okay siya mga kids. Ang saya. Ganito, papasok lang kayo sa Garden Plaza building. Tapos kung meron kayong stroller, pwede kayong mag-elevator papunta sa basement 1. Kung hindi naman, simply escalator lang pababa ng Team Lab Borderless. Grabe mga kids, sensory overload. Pagbaba mo, amoy pabango, amoy kape, ang bango. Tapos parang ang social nung galaw Sabi ko kay Daddy Mark, wow, parang yayamanin yung area. Parang pangyayamanin yung area. Kasi parang yung Roppongi, correct me if I'm wrong, parang ang alala namin is medyo pangyayamanin yung area na to. So ito, nahanap na namin yung Team Lab. So ito yung poster, para di kayo maligaw. Team Lab Borderless. Dito sa Mori Building Digital Art Museum by Epson Team Lab Borderless. Papakita ko na yung QR code ko na nakuha natin from Klook kasi doon tayo nag-book. Kapag mag-book kayo huwag nyo kalilimutan gamitin yung codes namin para maka-discount kayo, para may pang extra pang kain na rin at extra pang shopping na rin. Nagpunta kami ng Team Lab Borderless na located sa Mori Art Building. Isa itong digital art museum na kailangan sundin yung oras na binook ninyo. Ang nakakatuwa dito mga kids, may mga locker sila para sa mga gamit at iwanan ng mga bagahe, pati na ang inyong stroller. Kasi kailangan maglakad dito at ang maganda dito kasi dahil borderless siya,
anything goes. Wala kayong parang ruta na susundan. Just appreciate the art, interact with the art, at pwede syempreng mag-picture-picture at mag-video. Syempre, wag lang po tayong maingay. May mga rules din for specific rooms, or basta itandaan nyo lang po na bawal magtatakbo, maglakad lang po tayo, at syempre, i-appreciate natin yung art nang hindi nakaka-istorbo sa ibang tao. Tuwang-tuwa kami dito sa section na to kasi pwede kayong mag-drawing sa mga sea creatures, tapos kahit ano, at ifa-flash nila dun sa pinaka-screen. Nakakatuwa kasi tuwang-tuwa yung kids namin dito, lalo na pati kami rin dahil happy sila, happy kaming lahat. A few moments later. Lunchtime na, after mag-team lab, McDo muna kasi medyo malapit lang. Ang ganda naman ng team lab, very kulay-full. Tapos tuwan-tuwa rin yung mga kids and pati yung mga adults din. Okay na rin yung price niya, yung rate niya sa Klook. So, itry nyo i-book. Tapos gamitin yung code sa amin para maka-discount kayo. Tapos nakakatuwa yung mga digital art display nila. Pero ang mas nakakatuwa doon, malapit sila sa McDo. Ilang meters away lang McDo na. Kaya after nyo mag-team lab, pwede kayo mag-merienda agad. Kain tayo! Mga kaitsa, dito na kami sa Royal Garden. Grabe, sobrang ganda. Hello, autumn. Ang ganda. Golden na yung mga leaves. Sobrang panalo. Ang dami ng tao dito. Kamusta, ma'am? Kamusta ang view? Ang ganda. Worth it yung nilakad namin. Medyo malayo, pero ang ganda, grabe. Highly recommended. Punta kayo dito ng autumn, mga kids. Sobrang panalo. Dami kayo dyan, may tao eh. Ang ganda talaga kasi. Mga ka-eats mo, ito yung place to be. Sobrang ganda. Harap, likod, kaliwa, kanan. Merong tao, pero sobrang ganda kasi nung mga trees. Grabe. Ngayon lang ako nakita ng mga gantong kulay na puno. Sobrang ganda. Amazing. Ibang klase. Dito to sa Meiji Jingu Gayen. Hindi na nagkakamali, parang siyang Royal Garden in English. Hindi na nagkakamali, ha? Sobrang ganda at malapit lang ito sa Shibuya. Sobrang panalo. Ikot pa kayo isang beses. Wow. Kayang-kaya ito puntahan ng ilang minutes lang to from the subway station. Sobrang ganda. Highly recommended. Sobrang ganda dito. Pero paalala lang mga kids, kung kayo ay magpupunta dito ang ganitong season, huwag po natin gagayahin yung mga nagpipicture sa gitna ng daan kasi bukod sa delikado po yun, nakakaabala sa iba. So dapat po doon lang talaga sa pinaka side street or sa sidewalk kasi yung iba nagpipicture mismo sa pedestrian, sa gitna. So ingat-ingat lang, saka ayaw naman natin na mabasusan sa atin yung mga hapon. So bilang bisita tayo ay dapat rin respeto sa pang-araw-araw nilang buhay. So ito parang siya isang malaking park. Meron pang Tokyo Christmas sa likod ko. Mamaya siguro yan. Pero ito, meron namang napakaganda. Parang isang buong stretch. Grabe. Nakalimutan ko or hindi ko alam yung tawag dito. Pero paki-comment na lang down below or baka ma-research din natin siya kung ano siya talaga. Baka Meiji tree siya. Pero alam ko parang Royal Garden yung tawag. So napakaganda. Ang ganda ng lugar. Kaya yan, picture muna talaga lahat. Buong pamilya. Ayan, nasa likod ko. Picture sila. Tapos, ayan, makikita nyo yung mga, grabe, nasa gitna ng daan eh. Huwag pong ganyan kasi, delikado po yan. Napakadelikado niyan. Kaya, ingat-ingat lang talaga. A few moments later. Hello mga kids, good evening na po sa inyong lahat. Natapos na kami sa may Meiji Jingu Gayen. Punong-puno siya ng mga ginkgo trees. Tapos nag-commute na kami from the Ginza line to the H line para bumalik sa aming hotel. Pero bago yon,
kakain muna kami or bibili kami ng makakain dito sa Saboten na nasa may corner lang. Isa siyang sikat na katsu place. Mayroon din ito sa Pilipinas. Susubukan natin kung ano yung mga makakain natin dito. Tapos sa hotel na namin kakainin yung aming take-out. At doon na tayo mag-uusap tungkol sa araw namin. Let's go! Mga ka-eats, nandito na kami ngayon sa aming bagong hotel. So nagpalit kami ng hotel on our 4th day. Dito na kami magsistay all throughout our stay dito sa Japan. Ang pangalan ng hotel ay Hotel Sales Asakusa. Hotel Sales Asakusa. Ayan. So, good for 3 siya. 3 single beds. Pero, pwede naman siyang iusog eh. So, pwede nyong i-combine yan to one big bed. So, ito yung pinaka-bedroom. So, no shoes. Okay, so yung mga shoes nandito yan sa gilid. Kasama ng aming stroller. Dito may full-length mirror. Tapos ngayon nakapark pa yung bags namin. Maganda dito, merong dining area. So may dining table. Tapos, meron ding ditong TV at parang panel. Parang siyang storage, no? Kasi dito na rin yung ating mga tuwalya at open closet. Hello, Mommy B. Hello. So, kakauwi lang namin from our gala today. Tapos ito, meron tayong kitchen. So, may kitchenette, may kitchenware, utensils, may induction, merong microwave, merong mini fridge. Kompleto. Tapos, ang maganda dito, meron silang pang-sort talaga ng basura. So, mga burnable, mga plastic. Tapos dito, yung ating mga can, glass bottle, and plastic bottles. Sobrang strict sila dyan. So, kahit saan ata kayo magstay, dapat sort mabuti yung basura. Tapos dito yung sink. Meron tayong washing machine. Tapos dito rin makikita yung kanilang safe at yung hair dryer. Tapos dito rin makikita yung kanilang bathtub. Syempre hot and cold shower. Tapos meron na silang body soap, shampoo at conditioner. Sobrang gandang-ganda ako sa hotel na to. Kaya kahit medyo mga 10 minutes away siguro siya from the subway station, Hibiya Line, Iriya Station, okay lang sa akin kasi sobrang okay siya. Tapos ang cute to. Tingnan, meron pa silang papajama na parang kimono-ish. Kimono style. Yes. Diba? Kompleto. Hindi lang pantulog. So maluwag. Kasya yung family of 5 namin. And ang maganda dito pala, split type yung aircon. So katulad nung sinabi ko sa inyo, kapag split type, mas okay. Kasi pwede nyong i-adjust yung lamig at yung init agad on your very own. Tapos dito, hindi ko na napakita kanina, meron tayong syempreng Japanese toilet. Dito, hiwalay siya sa ating shower. Okay? So, pwede kayong mag-get ready together forever. So, kakain na muna kami mga ka-eats. At mamaya i-wrap up natin yung day 4 dito sa Tokyo, Japan. See you! A few moments later. Mga ka-eats, tatapusin na natin yung day 4 namin dito sa Tokyo, Japan. Uulitin ko lang, lumipat kami sa napakagandang parang bahay na to, apartment na Hotel Sales Asakusa na may 3 single bed, may storage, open closet, Japanese toilet, separate siya sa shower and bath. Meron tayong washing machine, meron tayong sa likod ko na kitchenette, kompleto ng gamit. Pero meron tong every 2 nights na cleaning. No? Hindi siya yung parang ibang hotel na parang mala Airbnb. So, syempre, kung nag-stay kayo ng 3 nights, makaka-experience kayo ng malinis na kwarto after 2 nights. So, yun. Tapos, kanina pala si Bianca, nung lumabas siya, bumili siya sa Family Mart. Nagtanong siya sa reception kung saan masarap mag-sushi. Kapag nabiyayaan ako, nakapag-sushi ako kanina, tinay ko muna. 1,800 yen. Grabe. Nakakatuwa. Matanda na yung couple. Parang sila yung may-ari. Lolo at lola na. Tapos, ang sarap nung kanilang sushi, nigiri. Tapos, ang lalaki nung tuna, sea bream, may shrimp, merong scallop, merong, yung salmon roe, may tamago, grabe, panalo. Tapos, yung kanina rin, no, sana na-enjoy ninyo yung aming
araw sa Meiji Jingu Gaien, dun sa Ginkgo Avenue, yung pala yung tawag doon. Kasi puro ginkgo trees yun. Talagang ang ganda. Yung reminder ko lang, kapag kayo ay pupunta doon, huwag tayong magpasaway kasi mabubusinahan kayo at mapapagalitan kayo ng parang pulis doon or parang tanod doon. So, please, huwag tayong maggagala doon sa gitna. No? Huwag tayong magtagal, huwag nating intayin na magpula yung tawiran bago tayo umalis. Para hindi tayo mapagalitan at syempre hindi naman nakakahiya sa mga locals dito. Tapos, nakapunta tayo ng Team Lab Borderless. Sana na-enjoy ninyo. Napakaganda. Sobrang sulit nun. Pwede nyo i-book yan sa Klook. Gamitin nyo yung codes namin para maka-discount kayo. Tapos nakapag-McDo din kami. Talagang yung McDo dito, panalong-panalo rin. Tapos yung dinner namin sa bote, napakasarap din. Nakatuloy sa bote dito, para nasa corner lang siya na, nasa kanto lang. Stall lang talaga siya, tapos walang dine-in, puro take-out lang, pero fresh na fresh at masasarap din. So yun muna, maaga pa kami kasi bukas. So sa next video, iikutin natin yung mga viewing spots ng Mount Fuji, mga ka-eats. Naku, excited na kami dyan. Tapos may bibigay kaming contact sa inyo para sa van kung kayo ay may kasamang senior, may bata, no? Para at least sa inyo na yung van the whole day. Susundin kayo at ihatid kayo sa inyong hotel. Maraming salamat sa panonood, mga kids. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Until next time, bye-bye!